Ating gabi sa Building 3, may lumang gusali sa isang pampublikong universidad sa Maynila na halos wala nang pumapasok. Building 3, sira-sira na ang kisame, amoy alikabok at amag, at tuwing gabi ay tila may ibang presensya roon. Pero dahil kulang ang silid-aralan, napilitan ng grupo ni Mara na doon gawin ang overnight thesis defense practice nila. Alas 12 ng ating gabi, habang nagpa-practice ng presentation, napansin nilang nawawala si Janine, isa sa mga kaklase. Akala nila nag-CR, pero makalipas ang 20 minuto, hindi pa rin bumabalik. Naghiwa-hiwalay sila para hanapin si Janine. Si Mara at ang isa pang kaibigan, si Neil, ay nagtungo sa ikatlong palapag. Sarado na raw ito. Pero bukas ang pinto. Sa dulo ng pasilyo, may isang classroom na may ilaw. Tumungaw sila. Nandoon si Janine, nakatayo sa harap ng blackboard, nakatalikod, parang may sinusulat gamit ang daliri. "Mars, anong ginagawa mo?" tanong ni Mara. Hindi sumagot si Janine. Lumapit sila. Sa paglapit nila, biglang bumaling si Janine na nakangiti, pero may dugo sa gilid ng bibig niya. Walang salitang lumalabas sa bibig niya, pero tila may umaawit siya sa loob ng ulo nila. Paglingon nila sa isinulat sa blackboard, nakita nila ang mga salitang, "Isa na lang ang kulang." Bumukas ang mga ilaw sa hallway. Sumindi ang mga sirang fluorescent lights na akala ay patay na. Sa bawat pintuan, may aninong dumudungaw, lahat ay may parehong mukha. Mukha ni Janine. Tumakbo sila, pero nang lumabas sila sa building, napansin nilang wala na ang guard. Wala na ring ibang tao. Nang tanungin ng mga pulis kinabukasan kung ano ang nangyari, isa lang ang sinabi ni Neil bago siya tuluyang mabaliw. Hindi siya si Janine. Hindi na siya si Mara. Hindi na siya nakita muli. Pero may bagong gwardyang na-assign sa building. Sabi niya gabi-gabi raw, may batang babae na nagpa-practice ng thesis presentation sa ikatlong palapag. Lagi siyang may kasama pero wala namang nakikitang iba sa CCTV.